Ayan, ang sarap ng ating tilapia na may kamatis at fresh na bagong ani na pechay. Tanim sa ating munting hardin. Ayan, meron tayong tubong pechay. Dahil sa mahal ngayon ng gulay, kailangan nating magtanim ng yung madali bang anihin. Ayan, tubo na ang ating mga pechay. After 1 month, eto na sila ngayon. Ganyan sila kalalaki. Palibhasa kasi, kulang sila sa araw. Kaya yung nila, nagiging leggy. Leggy yung kanilang katawan. Tsaka yung kulay green. Green yung kanilang stem. Ayan, aanihin na natin ang ating pechay. Dahil meron tayong bagong aning pechay, naisip ko na ilagay dito, isahog dito sa ating isda. Meron tayo ditong tilapia. Ang gagawin ko, iluluto natin itong tilapia na may kamatis at ang gulay nito ay itong ating bagong ani na pechay. Tara po, samahan niyo ko na magluto ngayon ng tilapia na may kamatis at pechay. So, itong recipe na ito ay tinatawag na pinangat na tilapia. So, ito ang ating mga ingredients. Meron tayong kamatis, sibuyas, siling green luya, tsaka nga itong ating pechay. Meron tayong tubig na 1 litro. Tapos ito, nahiwa ko na yung ating kamatis, luya, sibuyas. Kalahati lang po yung aking ilalagay dahil mahal ngayon ang sibuyas. Ito, kuha tayo ng kasirola, ilalagay na ang luya sa ilalim, tapos yung sibuyas, tapos yung iba, ilalagay ko sa ibabaw. Ayan, pag nailagay na yung mga sangkap na yan, ilalagay ko na yung mga isda, itong 4 na piraso na tilapia. Tapos yung natirang iba, nilagay ko dito sa ibabaw. Tapos may yung 2 sili. Ayan, pinutol-putol ko siya kasi may mga sili na minsan wala namang anghang. Tapos lagyan natin yung tubig. So, ang nilagay ko nga palang tubig, 1 litro dahil yung mga anak ko ay gusto nila yung may sabaw. Diba pagka pinangat na isda, dapat konti lang yung sabaw. Kaso gusto naman nila yung masabaw. Tapos nilagyan ko ng 2 kutsarang patis. Tapos lagyan din natin ng asin. Tansya-tansya na lang na asin. Pwede tayo magdagdag kung ano yung naaayon sa ating panlasa. Nilagyan ko na rin ng lalagyan ko rin to ng bechin. Pag nalagyan na, tatakpan na natin at hayaan na siyang kumulo. After mga 10 minutes, ayan, kumulo na siya, luto na yung isda. Ayan, masabaw siya. Pero, naman, masarap naman kahit masabaw. Tapos, ang nilalagyan ko rin pala na siya ng sampalok powder. Mas gusto kasi sa amin yung may konti pa rin na sampalok powder kahit na may kamatis siya. Pero mas masarap na sana yung bunga ng sampalok, kaso wala hindi panahon ngayon ng sampalok. Yan, kaya yung powder na lang nilagay ko. Konti lang naman, yung tamang asim lang. Ayan, tikman na natin. Pwede tayong magdagdag ng asin o ng patis, depende sa ating panlasa. Pero ito, okay na to. Okay na yung lasa. Tapos, lalagay ko pa itong 2 sili na malalaki. Kasi yung mga sili na nabibili ngayon, wala namang walang anghang.
Tapos, lalagyan na natin ang ating inaning pechay na galing sa ating munting hardin. So, pagkalagay nitong pechay, takpan ulit natin para mas mabilis siyang malanta after mga 2 to 3 minutes. Ayan, kumulo na. Pwede na natin siyang okay na to, luto na to. Mas masarap kasi yung yung hindi yung gulay natin. Kumbaga lang, half cook lang. Ayan, pwede na natin patayin yung kalan dahil nga ito, pwede na to, luto na ang ating pinangat na tilapia na may pechay. Ayan, ang pangat o pinangat na isda o tilapia o kahit anong isda. Ito ay isang uri ng lutuing Pilipino na ito nga niluluto na ang kasama ay tubig. Pwede rin natin yung iba nilalagyan naman ng mga kamyas. Ganun, may bawang, may asin. Kumbaga kanya-kanyang version ng pagluluto o pagpapangat ng isda. Sa Bicol daw o sa Kabikulan, Kabisayaan, ang tawag naman sa ganitong luto ay sinaing. Yung mga ganun lang, konti lang yung talagang sabaw nila. Yung tinatawag na sinaing. Tsaka itong isda na to talagang siya, masarap yung isda niya kasi nga ngayon ang nabibiling mga tilapia, yung mga yung mga buhay na siya, kaya nga manamis-namis yung kanyang talagang fresh siya, manamis-namis yung kanyang lasa. So ang isda ay marami itong protina, vitamins and minerals. Tapos sagana ito sa omega-3 fatty acids. Ayon daw sa pag-aaral, ang benepisyo ng pagkain ng isda ay maganda daw ito sa ating puso. Tsaka mababa ito sa calories at tsaka sa cholesterol. Wala nga kasi itong walang taba. Siyempre, meron din tayong kamatis na mataas sa vitamin C. Kaya ayan, tara na. Ready na para tayo ay kumain. Kain po tayo. Dito ko na po i-end ang aking video. Sana po ay nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo po, don't forget to like and subscribe to my channel. Bye! Ingat po tayo lahat. See you on my next video. God bless us all and keep safe everyone.